550K and 600K pesos. One-time payment sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Dividend rate na na-declare ng Pag-ibig sa nakaraang 5 taon. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41%. Noong 2020 naman, pandemic, nakapag-declare sila ng 6.12%. At tumataas ito noong 2022, kung saan nakapag-declare sila ng 7.03%. Gamitin natin ang data na ito para makabuo tayo ng average rate sa nakaraang 5 taon. I-add natin sila at i-divide natin sa loob ng 5 taon. Makakabuo tayo ng 6.76%. Ito ang gamitin natin na dividend rate sa ating sample computation. Ito ay sample lamang, hindi ito ang guarantee na matatanggap natin taon-taon kasi paiba ng paiba ang dividend rate ng Pag-ibig. Kung mas mataas sa 6.76%, mas pabor sa atin. Siyempre, mas malaki ang makukuha natin ng income. Pero kung mas mababa sa 6.76%, medyo mababa ang makukuha natin na dividend rate noong taon na iyon. Ilagay na natin ngayon dito ang total savings natin or ang one-time payment natin na 550,000 pesos. Gagamitin natin ang na-compute natin na 6.76% na dividend rate. Ito ang gagamitin natin na average rate sa buong computation natin ng ating example ngayon. Pero syempre kapeso, paiba-iba ang dividend rate na idinedeclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2. Syempre, kung mas mataas dito, mas maganda, mas pabor sa atin, mas malaki ang kikitain natin. And also, kapeso, ang 550,000 pesos, normally, idinideposit natin ito sa branch at manager's check ang ibinibigay natin. Kasi, most of the time, hihingi sila sa atin ng source or kung saan man nanggaling yung income natin, bakit tayo maghuhulog ng ganito kalaking amount. Ngayon, by December 2023 tayo nag-umpisa ng ating investment sa Pag-ibig MP2. Ang ating entitled months muna o itinatawag natin na pro rata sa unang hulog natin ay 1 month. Kasi magiging unfair naman sa mga nauna nang maghulog ng kanilang Pag-ibig MP2. Halimbawa, January, February, March ka naghulog ng iyong Pag-ibig MP2. Unfair naman kung yung naghulog ng December ay katulad mo lang din ang makukuha na dividend income ngayong 2023. Kaya may tinatawag tayo na pro rata dividend income. Ngayon, paano natin siya i-compute? Yung 550,000 na initial deposit natin, i-multiply natin siya sa ating dividend rate times 1 month divide 12 months or 12 months in a year. Kaya yung dividend income na makukuha muna natin ngayong unang taon ng paghuhulog natin sa MP2 o yung unang buwan ng paghuhulog natin ay 3,098 pesos. Kaya yung magiging total natin na pera ay 550K plus yung dividend income natin na 3,000 pesos. Ang magiging total money mo ngayon ay 553,000 pesos. Ito ngayon yung magiging panimula natin na savings sa 2024. Ito na ngayon yung magiging entitled sa dividend rate. Ngayon ang maganda kapeso, kung nung una, 2023, 1 month lang. Ngayon, 12 months na kasi January hanggang December 2024. Ganyan ang magiging kalakaran natin hanggang 2027 kasi nabubuo natin yung isang buong taon. Paano natin ngayon i-compute yung dividend income mo? Siyempre, yung total savings natin times 6.76%, pwedeng yan times 12 divide 12. Or kung gusto nyo, wag na kayong mag times 12 or mag divide 12 kasi equal to 1 year lang naman talaga siya. So ngayon, ang dividend income natin ay 37,000 pesos agad kapeso. Kaya ang total money mo na makukuha ay 553K plus 37K, 590,000 pesos na kapeso. Naging 40K na agad yung dividend income natin.
Nakaka-excite, di ba kapeso? Yan ngayon yung magiging umpisa natin na savings sa 2025. Siyempre, dividend income natin, ganun pa din yung computation natin at ang magiging total money natin end ng 2025 kapeso ay 630k na kapeso. Na-excite ako para sa iyo kapeso kung maghuhulog ka ng 550k kasi pataas ng pataas yung dividend income mo. Hanggang 2027, ang panimula mo na ay 673,000 times 12 months, magiging 45,000 na ang dividend income mo kapeso for that year. Kaya ang total money mo ngayon, 718,000 pesos na kapeso. Yan yung magiging panimula mo ngayong 2028. Kaso lang kapeso, 11 months na lang yung natitira para makumpleto natin yung 60 months o yung tinatawag natin na 5 years na maturity period ni MP2. Ngayon, 11 months lamang ang entitlement natin. Kaya 11 divide 12 months, kaya 44,000 ang makukuha mong dividend income. What if kapeso, sabi mo, what if ituloy ko na lang hanggang December? December na lang ako mag-withdraw or January. Siyempre, buong-buo pa rin ang makukuha mong dividend kapeso. Kaya ngayon, ang naging total money mo from 550,000 pesos, naging 763,000 pesos ang pera mo kapeso. Ang total na dividend income mo, 38.73% or 213,000 pesos kapeso. What if kapeso, sabi mo, pwede ko bang dagdagan yan? Pwede bang gawin ko na lang na 600,000? Ayoko na may butal na 50k. Pwede yan kapeso. Tingnan natin kung magkano yung total na dividend income mo. 232,000 pesos, 407. Yung 600k mo, 832,000 mo yan mawi-withdraw. Given kapeso na 6.76% ang dividend rate. Pero kung mas mataas pa dyan, mas malaki pa. Siyempre, makukuha mo na total money. Halimbawa kapeso, yung current rate ngayon na 7%, halimbawa lang kapeso, tingnan mo naman na magiging pera mo ngayon kapeso, 40.30% ang makukuha mo. Pero syempre, dividend rate muna tayo or average rate ang gamitin natin kapeso, no? Para naman hindi tayo masyadong ma-excite or tumaas ang expectation natin sa MP2. Baka mamaya hindi mag 7% eh. So ngayon kapeso, may mga nagtatanong sa atin, what if nakapaghulog na ako ng 550,000 pero gusto ko sana nadagdagan? Ito siya kapeso. Halimbawa naghulog ka na ng 550,000, 38.73% na or 213,000 pesos ang kinita mo. Kaso, sabi mo, sana every January gusto ko pa sana magdagdag ng 50,000. Pwede ba yun? Pwede yun kapeso. Pero sabi mo, 2024, wag muna. Kasi kakasimula ko pa lang December 2023. Ngayon, January 2025, sabi mo 50k para mabuo ko yung 600k. Pwede kapeso. Tingnan nyo, tumataas yung dividend income nyo. Pero, bumababa naman yung percentage. Bakit kapeso? Kasi yung mga sumusunod natin na deposit, hindi na siya buo na 60 months. Tingnan nyo, nagsisimula na tayo dito. Nakaraan na 13 months na agad yung na-let go natin para kumita sana yung 50,000 natin. Ganyan yung pag-i-invest talaga natin. It requires time talaga kapeso. Halimbawa naman, 2026, sabi mo, wag muna, may paggagamitan ako. Pero 2027, bumawi ka, ginawa mong 100k. Ang total na pera mo or yearly deposit mo, 700,000 pesos kapeso. Ang total na dividend income mo naman, 241,000 pesos kapeso. Ang laki ng kinikita mo. Yung 700,000 mo, naging 941,000 pesos. What if kapeso, sabi mo, paano kung 600,000 ang hinulog ko? Tapos ngayon, every January, gusto ko maghulog ako ng 100k. Magkano kikitain ko? Pwede mo kasing laro-laruin talaga tong MP2 kapeso. Bigyan mo naka 1 million ka, nagdagdag ka lang ng 100k every January ng sumunod na 4 na taon. Ngayon, ang dividend income mo, 302,000 pesos kapeso. Ang total money na makukuha mo, 1.3 million pesos. Napakalaking pera na yan kapeso. Bigyan mo padagdag ka lang ng padagdag ng 100k, magkaka 1.3 million pesos ka na kapag nag-withdraw ka. Sabi mo naman kapeso, what if
paiba-iba ako ng buwan. Kasi ito, stick to January para makuha mo yung entitled months na 12 months. Kasi kapag hindi, ano ba, February ka naghulog, hindi dapat 12 months. Dapat 11 months na lang ang entitlement mo. So sabi mo, paano kung mag-initial deposit ako ng 550,000 pesos, pero along the way, habang naghihintay ako ng 5 years, maghuhulog ako ng kung ano ang gusto ko sa kung anong gusto kong date. Pwede ba yun? Pwede natin yan laruin, kapeso, kasi pwede mong dagdagan yung MP2 mo. Hindi ka i-restrict ng MP2 mo na, bawal magdagdag. Sinasabi mo, one-time payment ka lang. Wala naman kasi talagang ganun, kapeso. Sample lang natin to na halimbawa, nagulog ka ng 550k, pwede ko bang iwan? Pwede. Pwede ko bang dagdagan? Pwede din. Halimbawa, November 2024, may pera ako niyan, bonus namin, 10,000, lagay ko dyan. Nilagay natin 10,000. Ang kumita ka ng 37,502 nung year 2024. Pero kung dito, tingnan mo kapeso, 550k ilagay na natin dito na sample, 550,000, 37,389. Pero dito, naging 37,502. Ang konti lang kasi 10,000 mo, inuhulog mo siya ng November, ang entitled months na lang yan ay 2 months. Kaya kikita yung 10,000 mo times 6.76% times 2 divide 12 months. Kaya 112 pesos lamang. Pero next year, kikita na yan. Magko-compound na yan kapeso. Halimbawa naman, sabi mo, may bonus ulit kami, 10,000, lagay ko dyan. November, may bonus kami, pero 2,000 lang gusto ko ilagay. Pwede ba yun? Pwede. Pwede yun kapeso. Tumataas pa rin ang dividend mo dyan. Halimbawa naman, sabi mo, 2026 gusto ko monthly naghuhulog ako, pero minimum lang. 500 lang ihuhulog ko. Pwede yan kapeso. Ngayon, ginanahan ka. Tingnan nyo dito kapeso, 500 hinuhulog mo, pero habang tumatagal, paliit ng paliit yung dividend income mo kasi lumiliit lang din yung entitled months natin. Halimbawa, July, 6 months na lang ang natitira. July hanggang December, 6 months na lamang. Kaya yun lang muna magiging entitled months. Pero next year, magko-compound na yan. Magsasama-sama na, i-compound na natin siya. January 2027, sabi mo, gusto ko asensado ako ngayon, 2,000 pesos ako, pero monthly ulit. Monthly ko gusto, syempre. Mas maganda pa rin na mag-monthly, sabi mo. So ngayon, nakapagulog ka ng 24,000, tumataas at tumataas pa din kapeso. Sabi mo by 2027, parang ayaw ko nang magdagdag. Gusto ko na lang hintayin na mag-mature. Ngayon, naka 602,000 pesos ka ngayon kapeso. Yung dividend income na makukuha mo, 222,000 pesos, 677. Tingnan mo, kung hindi ka nagdagdag, yung 550k mo, 213,000. Since dagdag ka ng dagdag, 222,000. Mga 9k din ang nadagdag na dividend income sa pakonti-konting lagay natin ng MP2 deposit natin. Paano naman kung 600,000 pesos ang una mong time deposit kapeso? Gusto mong magdagdag, halimbawa, given na yan, nakapagdagdag tayo. Halimbawa, etong 500 natin, ginagawa mo siyang 1,000, dagdag ka ng dagdag. So, malaki ba ang kikitain ulit natin ng ating MP2? Etong 2,000, sabi mo, pahinga muna ako niyan. Pahinga muna ako 2027 kasi may pagkakagastosan ako eh. Sabi mo naman, yung last year mo, 2028, dito muna ako kaya, maghulog kaya ako ng tig to 2,000 hanggang mag-mature. Pwede ko bang gawin yun? Pwede din yun kapeso. Ang total na nahulog mo, 650,000 kapeso. Una mong deposit, 600k. Nagdagdag ka na nagdagdag hanggang 50k ang naging deposit mo at naging 650k na nga kapeso. Ngayon, ang dividend income mo, 241,000 pesos. Kung one-time payment lang yung 600,000 pesos mo, ang dividend income mo, 232k. Ngayon, nagdadagdag ka, naging 241k. 9,000 din yung nagdagdag kapeso. Ano kapeso? Baka naman may natutulog kang pera dyan sa bangko o sa'yo mismo. Baka gusto mong subukan ng MP2 kapeso para masubukan mo yung dividend rate nila na mas mataas kesa sa ibang way or passive income ng pagdideposit. Ikaw na ang bahala kapeso. Pwede mo laro-laruin yan, pwede ka magdagdag or one-time deposit. Basta mahalaga, makapag-impisa ka na ng iyong pag-ibig MP2 journey.